So, eto na mga Lodi, meron kasing nagtanong sa akin about dito sa Pi open source. So, pasensya na kayo sa boses kung medyo tinatrangkaso ako ngayon. Pag-usapan natin kasi nga importante ito. Bakit nag-open source ang Pi Network? So, alam nyo, bukas na mag-start kasi yung kanilang hackathon event na inorganize nila. At alam niyo naman na meron ng 1,482 registered na team. So, ganito kadami yung nag-registered. Okay? Ngayon, para makapag-build sila ng mga project or yung mga application na gusto nilang gawin sa ecosystem ng Pi Network, kailangan nilang i-open source para walang restriction na mangyayari dun sa code. Pangalawa, ang Pi Network ay tinatarget niya yung mga masses or tayo, yung public. Okay? Yung karamihan, kumbaga. For example, pakita ko sa inyo. Ano ba yung mga ibang open source na kilala ngayon? Itong Google o yung Android. Okay, sa mobile tayo kasi ang Pi Network is nakafocus sa mobile. Okay? Ngayon, pag i-compare mo ang Apple at saka Android operating system, ang Android is open source, ang Apple ay hindi. Kaya makita nyo dito, mas marami ang nagbi-build sa Android kaysa sa Apple. Kasi nga, bago ka makapag-build ng application dito sa Apple, kailangan mo magbayad ng fee. Or close kasi, may mga restriction once na mag-edit ka dun sa kanilang code. Unlike dito sa Android na open source siya. Yun ang gusto mangyari ng Pi Network. Sa lahat ng mga papasok ng mga developers, kasi gusto natin, maraming mga developers ang papasok dito sa nagagamit, sabihin na natin, dito sa Pi operating system para mag-build ng kanilang mga iba't ibang projects. Paul, marami pang mga operating system na open source, hindi lamang Android. Marami pa. Pero ito yung malaking example na sinasabi ko na gustong tularan din ng Pi Network na i-open source yung code nila. So pag titignan mo, pag i-check mo dito sa data kung anong mas maraming gumagamit sa mga mobile operating system, ang pinakamarami ay Android, 70%. Sa kabuuan mga Lodi, ayan o, Android yung blue. Okay? So 70, umabot siya 75. Ngayon, siya pa rin ang pinakamarami. Compare mo naman, pag pumunta ka sa iOS, yan o, nasa 28 lang. Ang Symbian OS operating system, yan, pinakamaliit. Itong series Nokia, Unknown, Windows, iPhone, napakaliit, BlackBerry, Samsung, at saka Kai OS. So, karamihan ang nagbe-build ng mga applications or karamihan gumagamit ng operating system is nasa Android. So, sino ba ang target natin? Siyempre, yung karamihan. Hindi yung mga elite, mga Lodi, kundi yung publiko, yung masses. Tayo. So, yun yung parang opinion ko about dito sa pag-open source nila. Kailangan na kailangan yan. Okay? Para ma-reach natin yung inaasam-asam natin na adoption dito sa Pi Network. Kaya, chill lang tayo kahit sa mga trending na nangyari. Okay? Nasa tingin ng iba, dun sa mga nagbabash sa Pi Network na na-list na daw sa mga exchanges katulad nito. Ito, sa PH Metaverse. Okay? Ito. Hubei. Listed na. Hindi lamang Hubei ang nag-list dyan. Okay? Marami pang mga exchanges ang nag-list sa Pi Network, pero hindi yan yung totoong Pi Network, mga Lodi. Okay? Peke pa yan pero tinitrade na. Maganda din ang nangyari dito sa mga fake listing. Kahit fake yan, hindi naman sinasabing fake kasi ang tinitrade dito is IOU. Ang mali lang ng mga exchanges is unauthorized yung ginawa nila. Ibig sabihin, yung mga tao dito na nagtitrade is nagbe-bet or sumusugal sila na in the future, ang price ng Pi ay magiging ganito. Kaya okay lang na bilhin ko sa ganitong price. Pero makita nyo naman, rug pull ba ang ganyan? 101 pa rin siya. Kung rug pull yan, nagpunta na sa 0 or 5. Nakikita nyo na marami parang nag-aabang dito sa Pi Network. Pero paalala, hindi yan totoong Pi token. Paalala lang yan mga Lodi. So, yung mga uno nagsasabi na scam, nung una, yung pinag-usapan natin, away-away tayo. Scam yan. Ayun. Ngayon naman, pinag-awayan natin, rug pull na naman daw. Anong presyo? Iba-iba yung presyo. Ano naman gusto ninyong pag-awayan para masagot yan in the future? Yung sinong vlogger yung nagsabi sa akin na sinong tatanggap ng mga exchanges dyan? Walang nagpapakilala or walang tumatanggap, okay? Ayan sinong tatanggap? Ayan gusto ko isampal ko sa mukha nyo. Ayan nasa enclosed mainnet pa ang Pi Network pero inilist na nila kahit walang authorization from the core team. Pwede ba yun? Hindi ba pwedeng sundin natin yung rules ng mga exchanges na mag-apply ang PiCoin pag mainnet na tapos ililist pero sila ang nanliligaw
sa Pi Network. Nasa includes mainnet pa ang Pi Network mga Lodi. Kaya, etong mga listing na to ay alanganin na mga to. Okay? Pero, sa mga legit na website, katulad Ubay, pag mamayari to, nabili to ni Justin Sun, yung founder ng Tron. So, anong expect natin pag open mainnet na ang Pi Network? May mga ibang exchanges ba maglilist? Of course, meron pa. Includes mainnet pa lang nga, unauthorized pa lang nga, inilist pa rin nila, di ba? Ayan. Scam pa mo. Ipipilit nyo pa na scam ang Pi Network? Sige na, pilit pa. Okay, baka may tanong na naman kayo. So, pabayaan ka lang yung mga tanong nyo. Masasagot siguro yan in the future na naman. Katulad nung nangyari ngayon, okay? So, yung mga Pinoy developers yan, ini-encourage ko kayo na itry nyo kasi hindi naman ako developer. Pero pag ikaw ay developer at meron kang napaplanong application, pwede kang mag-apply dito. Ang team or ang community dito sa Pinas ay so-support sa'yo. Sigurado yan. Ako ang unang so-support sa'yo at syempre, ipupush natin yan. Basta seryoso ka na mag-build at sumali dito sa hackathon nila. Kahit di ka manalo, still, may pakita na meron magawa at maayos na application, susuportahan ka namin. Yun lang masasabi ko. Sino man yung mga developer dito sa Pinas, pwede kayo mag-create and then, lumalaki yung team dito sa Pinas ng Pi Network and we will support yung mga Pinoy na developers na mag-build ng application dito sa Pi Network. So, yun lang Malodi. Sana malinaw sa inyo yung open source license na binabanggit ng Pi Core team about dito sa Pi operating system nila. Okay? So, eto pa pala mga Lodi. Okay, padagdag lang kasi nga talagang pinupush nila yung meet and greet dun sa Davao sa SMX Lanang, Grand Eyeball SMX Lanang, Davao City sa March 10, 2023, 8 a.m. to 5 p.m. yan. So, hopefully, itong event na is maging successful. Ilagay ko yung link para sa Google registration. Di ko alam kung magkano yung fee. Gusto ko lang i-promote kasi nga kahit pa paano, pag Pi Network is support tayo dyan. Hindi ko alam yung registration pero gusto kong kontakin nyo kung taga Davao ka, kung gusto mong sumali. Gusto kong kontakin mo ang Pi Network Davao na page or a group ata. Ilagay ko lang dyan sa link dyan sa baba para malaman nyo. So salamat sa suporta mga Lodi. Alam ko meron pang mga ibang meet and greet. Di ko alam dun sa Bicol. Wala pang nag-confirm sa akin about dun sa meet and greet nila. Pero lahat ng mga meet and greet dito sa Pi Network as much as possible kung gusto kong attend ako. Pero syempre, i-check pa rin natin. Pero support ako dun, okay? So, ako si Trogi and thank you so much for watching mga Lodi. Bye.